Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Masama pa rin ang pakaramdam ko, no? Nagpahilot ako eh. Sakit kasi na likod ko. Anyway, meron tayong mga pag-uusapan dito. Unahin natin to, no? Itong, ah, ito yung pagtakbo niya daw. Sabi niya dito, Running 2028, hindi na. Ayoko na. At saka wala nang gagastusin. oh, wala nagagas, padala daw kayo. Sorry Actually, yung mga ganyan, yung mga dahilan na wala nang gagastusin, kasi hindi niya naman ginagawa dati yan eh. Parang naging komportable na siya na medyo magsabi ng totoo. Kasi alam niya kasi na palaging may tutulong sa kanya. Actually, may naririnig akong nasasagap akong balita eh. Ting, 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 ting. Kaya lang ang tagal ni Food Genius ilabas eh. Kaya sorry, wala akong wala akong liberty na ikwento sa inyo, pero hintayin natin si Food Genius magkikwento yun eh. Matatawa kayo. Anyway, dito muna tayo. Ano sabi nga dito? Running 2028, hindi na. Ayoko na. At saka wala nang gagastusin. Para sa mga eleksyon na ganyan. Maghahanap buhay na lang tayo. At kung kumita, yung kalahati, itulong. Ganun lang yun. Hindi pa rin talaga mabitawan yung pagtulong na yun. So, dito, talagang, I don't know, sabi niya, wala na daw siyang interest sa pagtakbo sa 2028, Kasi nga naman, canceled na yung Sinabi din ito sa vlog ni Sir MG kagabi. Canceled na kasi yung birth certificate mo. At saka alam na ng karamihan na spurious yung birth certificate mo. Kaya if ever natatakbo ka, mau-open na naman yan eh. Meron ka namang kopya, 'di ba? Meron ka namang kopya ng birth certificate mo, pero I don't think na i-honor pa yon kasi open book na sa public yung status ng birth certificate mo eh. I don't know kung lumilipad pa rin ang isip ng COMELEC kasi may tinatawag kasi tayong presumption of regularity eh. Ito din yung argument ng mga supporters nito nung tumakbo siya last election. Laging yan ang panumbat nila. Kung hindi Francis Leo Marcos ang tunay na pangalan niyan, bakit pinayagan ng pinayagan ng COMELEC daw. Parang yun ang kanilang sangkalan. Pero kailangan maintindihan nyo, may tinatawag kasi na presumption of regularity. Ano ba yung presumption of regularity? Ito natutunan ko ito sa mga kasamahan ko eh. Unang-una, kay Sir Irvlog. Yung presumption of regularity kasi na yon, i-assume kasi ng tatanggap na totoo yung totoo yung birth certificate mo. Kung ang itsura ng birth certificate mo ay itsurang birth certificate talaga, 'di ba? Kahit nga magparekto ka eh. Magparekto ka ng birth certificate, meron din silang papel doon na na pang PSA talaga. Kaya ako parang napaisip ako 'di ba dati. Ngayon tinanggal na yung expiration ng birth certificate, 'di ba? Expiration of birth certificate. Ayan di ba dati may expiration yan? Nakalagay dito under Republic Act 11909, PSA birth certificate, PSA certified birth certificates in the Philippines have permanent validity and do not expire. Regardless of issuance of date, they remain valid for life unless the document is damaged or unreadable. Kasi dati, di ba may expiration niya? Naalala nyo dati? Di ba? May expiration yan dati. Ngayon, valid na. Nung una, pabor ako dito. Na oo nga naman, ba't kailangan
bigyan nyo pa ng expiration yung birth certificate, hindi naman nagbabago yung pangalan. Eh ngayon, naiintindihan ko na sa kaso ni Sir Norman Mangusin kasi, pagka dumating na yung, yung time na, kasi bagong law ito eh, nung August 2, 2022 to, get permanent validity under new law. Kasi di ba dati nun, may expiration yan. Ngayon ko naiintindihan yung kaimportantehan ng expiration eh. Ngayon, hangga't hawak ni Sir Norman Mangusin yung peking birth certificate, pwede niya pa rin magamit yun eh. Kasi may presumption of regularity, pwede makalusot unless i-check nung makakatanggap. Ngayon ko naiintindihan kung may expiration lang yan, kung expired na yung birth certificate mo, mapipilitan siya kumuha sa PSA. Pag kumuha siya sa PSA, wala na siya makukuha. Kasi canceled na nga yung birth certificate niya na Francis Leo Marcos, di ba? Ngayon ko nakita yung kaimportantehan nung expiration sa birth certificate. Dati tuwan-tuwa ako noon kasi meron ako dating mga birth certificate dito. Ilang kopya pa ang kinuha ko noon na expire na hindi na siya pwedeng gamitin. Na kini-question ko noon na putang ina, hindi naman ako magbabago ng pangalan eh. Bakit kailangan ma-expire? Yung pala, pwede, sa mga ganitong senaryo, pwede yun. O, balik tayo doon, doon sa issue na, kasi, yan ang laging, katwiran ng mga supporter nito, lalo na si Junggong. Kilala si Junggong, si Ferdinand Baarte na nakadebate ko na before. Na, awayin ko daw ang COMELEC, bakit daw tinanggap ng COMELEC yung birth certificate kung fake daw yon or kung spurious yon. Eh hindi naman kasi trabaho ng COMELEC ang mag-validate ng documents. Sa dami ng nagfa-file ng certificate of candidacy, hindi naman nila trabaho, tatawagan ko lang yung PSA. Totoo ba ito? Hindi naman na trabaho ng yun eh. Ika nga ni Sir Irvlog, ang ginagawa ng COMELEC ay ministerial duty. Di ba, men? Naiintindihan nyo na? Kapag pinresent sa inyo yung birth certificate, kaya nga nagkaroon siya ng passport eh. Kaya nga nagkaroon siya ng passport na Baguio City ang birthplace, di ba? Dahil yung pinang-apply niya doon sa passport ay fake na birth certificate. Tinanggap ngayon ng DFA yon. Pagtanggap ng DFA, kung yun ay itsurang birth certificate talaga, original, syempre tatanggapin ng yun. Kahit pa sabi mo recto yun eh. Kapag pinakita at nakita naman nung nag-i-inspect na mukha naman siyang original. Hindi naman nila ugali, itong birth certificate na to, totoo ba to? Tawagan ko ang PSA. Kung gagawin lagi ng kung gagawin lagi ng DFA yon, matatambakan sila ng trabaho. Nakukuha nyo na? Kaya hindi pwedeng dahilan yung bakit tinanggap ng COMELEC. Di ba, men? Tapos ito pa, meron siyang dahilan dito eh. Paano ko ba papakita? Sinend lang sa akin to, screenshot ito. Sabi niya dito, sabi ni Patawa Kapos, hindi mo na daw pwede gamitin ang Francis Leo Marcos, pero okay lang yan, tanggap ka naman namin. Maging sino ka man, basta maging totoo ka na lang. Sabi ni Patawa ka, hindi mo na raw pwede gamitin ng Francis Leo Marcos. Bakit? Meron bang pinag-utos ang korte? Yun lang ang tanong. Kapag merong court order, hindi ko na talaga siya pwedeng gamitin. May court order eh. Diba? Pero pag walang court order, ang tawag doon hearsay. Korte lang ang pakikinggan natin. Sinabi na nga ng korte na spurious yung birth certificate mo. Anyway, totoo nga naman yon. Totoo nga naman na walang utos ang korte na wag mong gamitin ang FLM. Pero putang ina naman, common sense na yon, man. Common sense na yun. To be fair sa kanya, ang galing niyang lumusot, ha. Sa mga level ng nakikinig sa kanya, oo nga naman. Wala namang utos na wag niyang gamitin yung FLM. Ako, gagamitin ko yung name na, ano ba magandang gamitin na name? Gardo Versosa.
gagamitin ko yung Gardo Versosa. Wala namang court order na hindi ko pwedeng gamitin ng Gardo Versosa eh. 'Di ba? So pwede kong gamitin ang Gardo Versosa. Kung walang court order, hearsay lang pala yun na hindi ko pwedeng gamitin sa transaction ang name na Gardo Versosa. Common sense na lang tayo. Kapag yan ay na-cancelled na, hindi mo na pwedeng gamitin. Wag tayong maging wais na para lituhin ang kababayan natin na kailangan pa ng court order. Kasi sinabi na nga na na-cancelled na yung birth certificate. Ano ba? Sir naman. Tingnan mo kung gaano siya sa mga tao, kung paano niya bigyan ng false na tama, wait lang Anong tawag diyan? Fallacy. Kung paano niya bigyan ng fallacy na explanation yung mga tao. Oo nga naman, wala namang court order na pinagbabawalan siya, pero putang ina, common sense naman yun. Eh, hindi mo na nga makuha yung birth certificate. Kumuha ka ng birth certificate ngayon. Hindi ka na makakakuha. Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yun. Nagkataon lang na may kopya ka dyan. Di ba? Well, pwede mong gamitin talaga, technically speaking, pwede mong gamitin yung existing na birth certificate na meron ka ngayon. Kasi nga, sa presumption of regularity. Kung hindi naman aware yung hindi naman siguro lahat ng tao sa Pilipinas alam na canceled na yung birth certificate mo, di ba? Halimbawa, mag-e-enroll ka ngayon sa school, gamitin mo yung birth certificate, tatanggapin yan eh. Kasi may hawak kang kopya. Yung driver's license mo eh, dala-dala mo pa rin supposed to be wala ring court order yon. Wala ring court order na huwag ka magmaneho. Ang nagsabi lang na revoke yung license mo, LTO lang. May court order ba na bawal ka magmaneho? Wala naman, di ba? So, using that stupid logic, pwede ka na magmaneho? Kasi walang court order? Ginagawa naman tayong gago ni sir. Ginagawa naman tayong gago. Di ba? Hindi korte ang nagsabi na revoke ang license mo. Ahin siya ng LTO. Ganun din. PSA din na nagsabi, canceled na yung birth certificate mo. Common sense na ang gagamitin natin, sir. Di ba? Huwag naman natin gaguhin yung mga yung mga nakikinig sa atin, makapagpalusot lang. Pero I admire magaling kang gumawa ng dito. Sa utak sa level ng utak ng mga bobo, tanga-tangang followers mo, mga bobo at tanga-tangang followers mo, valid itong sinasabi mo. Magaling siya tamo. Sabi ni Patawag Boss, hindi mo na daw pwede gamitin ang Francis Leo Marcos, pero okay lang yan, tanggap ka naman namin. Maging sino ka man, basta maging totoo ka na lang. Sabi ni Patawag, hindi mo na raw pwede gamitin ng Francis Leo Marcos. Bakit? Meron bang pinag-utos ang korte? Yun lang ang tanong. Bullshit. Kapag merong court order, hindi ko na talaga siya. Ay, nako. Order. Sir Norman Mangusin. Di ba? Eh di, go ahead. Gamitin mo yung mo. Yung driver's license mo. Nag-drive ka. Wala namang court order yun eh. Si LTO lang naman na nagsabi na revoke yung license mo eh. Kasi same logic lang naman yun. Sinabi ng PSA, canceled na daw yung birth certificate mo. Eh, wala namang court order. Gagamitin mo uli yung name na FLM. Ikaw din, mag-drive ka din. Pakita mo sa publiko. Kasi hearsay lang pala yung pagkaka-revoke na license mo. Kasi hindi sinabi ng korte, di ba? Gawin mo. Tingnan natin yung pagka-hearsay mo na yan. Tingnan natin. At kayo mga bobo, tanga-tanga, maniwala pa kayo na maniwala dyan. Ginagawa niyong tanga yung sarili niyo. Anyway, yan lang po muna, Mamayang gabi na lang ulit tayo magkita. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.